Dahil sa paniniwala nyo na engkanto ang dahilan na malubhang sakit ang kapatid ko, mas pinili niyong paniwala ng albularyo na yon sa lahat ng sinasabi nito. Kaya kahit pinipilit namin dalhin siya sa ospital, tutol kayo! Ngayong nalaman niyo na ang totoong sakit ng kapatid ko, nagsisisi man lang ba kayo? Na kung nadala lamang sana ang kapatid ko, naagapan ng mga doktor ang sakit niya, buhay pa sana ang kapatid ko! Sa biyaya ng Diyos, malugod naming inihahandog sa inyo at sa ating puong may kapal ang dulang aakay sa inyo sa matuwid na landas, mga kwento ng pagsisikap, nadapa, subalit ibinango ng pananampalataya. Pagtitiwalang higit pa ang kayang gawin ng Diyos kaysa sa ating hinihiling, mga katagang puno ng pag-asa. Sana, Lord. Mga katagang naghahanap ng kasagutan, tunay na pagsisisi at ganap na pagtitiwala sa Kanya. Sana, Lord. Handog ng Oragon Creator. Sana, Lord. Ako si Dindo. 28 anyos na ako sa kasalukuyan at nang marinig ko ang mga drama sa channel ninyo, naglakas loob akong ibahagi ang aking kwento na matagal lang nangyari sa amin. Marami kasing tanong sa akin na sana Lord, kung noon lang sana nalaman ko na marahil ang mahal na mahal kong bunsong kapatid ay buhay pa sana ngayon. Pero alam ko naman na ang Diyos ang nagtatakda ng haba ng buhay ng isang tao sa mundo. Para maunawaan ninyo, hayaan niyo pong isalaysay ko sa inyo ang lahat. Kuya, nakakatakot ang maglakad pa uwi, oh. Itadaanan pa tayong ilog bago makarating sa atin. Sana, hindi na lang tayo umuwi ngayong gabi. Bilog na bilog pa naman ang buwan, oh. Huwag ka matakot, nandito lang ako. Basta maglakad lang tayo. Baka kasi magalit si nanay kung hindi tayo uuwi. Hindi na tayo papayagan sa susunod na makikipanood tayo ng TV sa baryo. Mabuti sana kung may TV tayo dito. Kuya, alam mo, mag-aaral ako mabuti para makahanap ako ng trabaho. Tapos, pag may trabaho na ako, bibili ako ng malaking TV para hindi na tayo lumuluwas ng baryo para lang makipanood ng TV. Kaya ikaw, galingan mo sa pag-aaral. Dito ka sa tabi ko. Kuya, natatakot ako. Huwag ka matakot, bunso. Nandito ako kasama mo. Hindi kita pababayaan. Naalala ko kasi yung sinabi ng albularyo kay nanay nung isang araw na kapag daw may alulong ng aso, may mamamatay. O kaya naman, may nakikitang masamang elementong aso. Huwag ka maniwala dyan. Huwag mong hayaang lamunin ka ng takot. Kuya, natatakot na ako. Mauna ka! Kasunod mo lang ako! Tatakbo tayo! Takbo! Hoy, Dindo! Gisingin mo nga ang kapatid mo. Tanghali na, hindi pa nag-aagahan. 10:00 na. Sige po. Hari! Gising ka na, kakain na. Magkakasakit ka niya kung hindi ka kumain. Hari? Anong nangyayari sa'yo? Ano nangyayari dyan?
Nay, Oh, ano nangyayari sa kapatid mo? hindi ko po alam eh. Umalis kayo kagabi? Nay, Sagutin mo ang tanong ko. Umalis ba kayo kagabi? opo. Anong oras kayo umuwi? Mga alas 12 na po ng ating gabi. Sinasabi ko na nga ba sa inyo eh. Kaya minsan ayokong payagan kayo maglalabas ng gabi. Lalo pat dumadaan kayo sa ilog. Alam nyo naman ang bali-balita. Maraming maligno sa lugar na yon. Malalakas ang kapangyarihan nila tuwing gabi. Umaga naman po ngayon eh. Huwag mo na akong pilosopuhin. Tawagin mo si Kagoryo, yung magaling na albularyo dito sa atin. Siya ang makakatulong sa atin. Hindi po ba natin dadalhin siya sa ospital? Nainkantong kapatid mo. Ang kailangan niya, albularyo, hindi doktor. Pero Nay, mas kailangan niya na maggagamot, hindi albularyo. Anong alam ng albularyo sa kalagayan ng kapatid ko? Nay, pumayag kayo. Sa ospital na lang natin dalhin si Harry. Wala tayong malaking pera. Malaki ang gastusin natin. Pero kung sa albularyo, pwede na nating utangin. Ako ang nanay nyo. Kaya ako ang masusunod. Lumakad ka na. Tawagin mo ang albularyo. Tutol ako kay inay sa desisyon niya na hindi patingnan sa doktor kundi sa albularyo na lamang ang kalagayan ni Harry. Ramdam ko na kailangan niya ng dalubhasang manggagamot. Pero wala naman ako magagawa. Istrikta si nanay sa paniniwala niya sa albularyo at hindi namin pwedeng baliin ang desisyon niya. Ipagpapatuloy ko po ang aking kwento. Malamig ang katawan niya, pero mainit ang noo. Sinyalis ito na naengkanto ang anak mo. Matinding engkanto ang umaaligid sa kanya. Saan ba kayo napadaan? Sa may ilog po. Sa may malaking puno ng akasya. Nararamdaman ko ang elementong naroroon. Marami na rin ang lumapit sa akin na naengkanto at lahat sila dumaan sa ilog na yon. Huwag mo nang padadaanin ang anak mo, Dileng, sa lugar na yon. Narinig ninyo? Delikado ang dumaan sa lugar na yon. Manatili na lang kasi kayo dito kapag gabi. Huwag na kayo maglalabas pa sa gabi. Ayun tuloy ang nangyari sa kapatid mo. Nilalagnat po ang kapatid ko, di ba? Mainam po siguro na dalhin siya sa ospital para matingnan ng doktor. Hindi simpleng lagnat ang karamdaman niya. Nanginginig at hindi makatulog ng maayos. Engkanto ang may gawa nito. Hindi doktor ang kailangan ninyo, kundi ako na may kakayahang kumalaban sa mga maligno. Makinig ka, Harry. Ano man ang makita mo, ano man ang ihain sa'yo nang hindi mo kilala, wag na wag mong kakainin. Dahil kapag kumain ka, magiging isa ka sa kanila. Hindi ka na makababalik sa atin. Harry! Harry! Nay! Ang sakit na ulo ko! Nay, pakiusap! Dalhin na natin si Harry sa doktor! Kawawa naman ang kapatid ko! Si Manggoryo ang kailangan natin. Manggoryo, kamutin yung anak ko. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin bilang albularyo, inuutusan kita. Sino mang masamang elemento na lumulukob sa batang ito, umalis kayo at huwag niyo siyang guluhin. Layuan niyo ang batang ito! Harry! 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 Ayan, umalis na ang engkanto. Nawalan siya ng malay.
Nawalan siya ng malay dahil sinuntok nyo. Sinuntok nyo na malakas ang kapatid ko. Inay naman pakiusap. Dali natin si Ari sa ospital. Tama na. Sumusobra ka na. Ikaw ang sagabal sa paggamot sa kapatid mo. Kaya lumalala siya dahil sa'yo. Paano naging ako? Wala kang tiwala sa manggagamot. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang may gawa kung bakit nagkakaganyan siya. Dahil isinama mo siya sa baryo. At hating gabi na kayo umuwi. Kung totoong naiengkanto siya, bakit siya lang? Bakit ako hindi? Ayon po sa Deuteronomy 18, 10 hanggang 11, sabi po ng Diyos ay huwag kayong magkakaroon sa inyo ng sino mang nagpaparaan sa kanyang anak sa apoy o sa manghuhula o nagbibigay ng palatandaan o mangangaway o engkantador o kumukuha ng payo sa mga espiritu o sa mga salamangkero o sumangguni sa mga patay. Nakaranas na po ba kayo ng ganito? Dahil sa walang perang magagasos para madala sa ospital ang isang miyembro ng pamilya, una pong tinatawagan ay ang albularyo sa halip na dalhin po sa doktor. At naniniwala sa maraming baka. Baka na engkanto, baka may kumakalabog sa kanya o baka may nakausog sa kanya. Tapos nag-uurasyon at nagbububo ng tawas o nanghihilot. At ang Diyos, ang katotohanan ay nakatayo lamang sa tabi niya at naghihintay kung kailan kayo lalapit sa Kanya. Mga kapatid, hindi po sinabi ng Diyos na walang espiritu, kundi meron po talaga at totoo yun. Pero ang pumunta sa albularyo at hilingin ang tulong ng mga elemento o ng mga masasamang espiritu o kung anumang espiritu ay pagtanggi po sa kapangyarihan ng Diyos. Pagtanggi sa kayang gawin ng Diyos. Ang doktor ay regalo ng Diyos, ang ospital ay regalo ng Diyos, at ang mga gamot ay regalo ng Diyos. Huwag niyo pong babaliwalain ang mga regalong iyon para ipagpalit ang tiwala sa orasyon ng isang albularyo. Dahil ang Diyos mismo ang nagsabi, sapagkat ako ang Panginoon na inyong manggagamot. Mga kapatid, malinaw pong sinabi ng Diyos na siya ang manggagamot at hindi po ang albularyo. Ang kapatid ko, Kumusta na palang lagay ng kapatid mo? lumalala po eh. Ayaw po kasi ni inay na dalhin sa ospital. Masyado siya nagtitiwala sa albularyo. Tutulungan ka namin. Nakadalo ka sa pananambahan ngayon. Nakarinig ka ng tunay na mensahe galing sa Diyos? Kung paano tayo magtitiwala sa Kanya, lalo na sa ganitong sitwasyon. Nakausap ko na rin si Pastor. Nagpapalikom na rin siya ng pera para tulungan kayong madala siya sa ospital. Salamat po. Maraming salamat po, Aling Mina. Sabi ko sa iyo, sumama ka na sa gawain para sa Panginoon. Makikita mo at mararanasan kung gaano kadakila ang Diyos. Tong-its na! Ay, puisit naman oo. Nakakailang talo na ako. Mukhang pinagkakaisaan niyo ko. Oy, magdaan-daan ka sa pananalita. O ay bakit? Pangal ka? Eh, totoo naman. Mula pa kaninang umaga, abay hindi ako manalo-nalo sa inyo. Mukhang nagkakasundo kayong dalawa. Tunog mo naman kung anong barahang meron siya, tapos tatapunan mo pa. Ha! Kung wala kang pera, umuwi ka na. Nanggugulo ka lang dito eh. Ay, o nga, umuwi ka na lang. Tanggapin mo na lang natalo ka. Puiset kayo, mga manluloko. Pinagkakaisaan niyo ako eh. May araw rin kayo sa akin. Kakarmahin din kayo sa pinagkagagawa niyo.
Mabutit nandito ka na, Diling. Mula kami sa simbahang Kristiyano. Wala akong pakialam kung sino kayo at kung saang lupalop kayo ng mundo ng galing. Wala akong panahon makinig sa mga pangaral ninyo. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo, huwag nyo kaming guguluhin. Kung may Diyos kayo, abay may Diyos din ako. Kaya tigilan nyo ng pabalik-balik dito. Ma, hindi naman po Ano sila... ibig sabihin nito? Huwag mong sabihin pati ang anak ko nilalason nyo na mga paniniwala nyo. Yan ang wag na wag nyong gagawin. Lalo ka na, Dindo. Habang nasa poder kita, ako ang masusunod. Pati na sa mga dapat mong paniwalaan. Oy kayo, magselis na kayo. Hindi namin kayo kailangan. Nay, tutulong po sila sa atin para kay Hari. Nag-alok sila ng pera. Tulong pinansyal para dalhin sa ospital si Hari. Sagot na nila ang gastos. Kaya wala na tayong poproblemahin Hindi pa. pwede. Kabiling-bili na ng albularyo na wag siyang aalisin dito. At wag siyang idadaan sa ilog na may malaking puno ng akasya. Bakit ba hindi ka naniniwala sa kanya? Manong magtiwala ka, gagaling din yung kapatid mo. At kayo, kung gusto niyong tumulong, pera ang kailangan namin. At huwag niyong pakikialaman kami sa kung saan namin dadalhin ang anak ko. Kung hindi niyo kami bibigyan ng pera, abay magsilayas na kayo rito! Abay, mabuti naman. At hindi ka pumayag na dalhin sa ospital ang anak mo. Hindi na babalik ang mga yun. Bantayan niyong mabuti si Hari. Kailangan, hindi maalis sa kanya ang panguntrang ginawa ko. Hanggat nasa kanya yan, hindi siya magagalaw ng engkanto. Kailan ba siya gagaling? Kapag tinigilan na siya ng mga elementong nangungursunada sa kanya, gagaling din siya. Ay, salamat naman. Yung puting Texas na lang ang ibayad mo sa akin. Okay na sa akin yon. O sige, bukas. Ipapahuli ko kay Dindo. O sige, aalis na ako. Padala mo na lang sa bahay para istirahin ko at para isabong namin sa susunod na linggo. Hari? Hari, sagutin mo ako! Hari, ano nangyayari sa'yo? Kuya! Masakit! Ha? Masakit ang katawan ko! Saan? Saan masakit? Lahat ng pati ng katawan ko. Parang may nagtatandad sa loob. Ano ba Nay! nangyayari dyan? Nay! Oh, Nandito na si Inay. Masakit! Inayawag mo ako mawakan! andito ba? Huwag mo ako mawakan! Masakit! Kahit konting galaw. Masakit! Nay, pakiusap. Hindi ka ba naawa sa kanya? Namimilipit na sa sakit si Bunso. Bakit ba ayaw niyo siyang dalhin sa ospital? Kanina may tutulong na sana sa atin. Pero dahil sa pride niyo, di siya nadala. Ngayon malala na ang nangyayari sa kanya tapos hayaan lang pa natin. Papatawag ko si Goryo. Walang nagagawa ang matandang yun. Kung may magagawa sana siya, matagal na sana gumaling ang kapatid ko. Aray ko! 2 linggo niya nang kinagamot. Pero hanggang ngayon, walang nangyayari kay Hari. Aray ko, kuya! Kuya, mahal na mahal ko kayo ni nanay. Hindi ko kayo iiwan. Kung ayaw niyong dalhin sa doktor si Hari, ako ang dadalhin sa kanya sa ospital. Hindi kaya ng konsensya ko na makita ganyan ang kalagayan niya. Tapos tayo wala man lang ginagawa. Kuya, pagod na ako sa kakataka sa kanila. Sumama ka na sa amin, Hari. Gusto ka naman anak ko. Narito na naman sila. Kukunin na nila ako. Amin na siya. Amin na!
Ano bang nangyayari sa'yo? Kuya, di naririnig. Marami sila na gusto kumuha sa akin. Hindi. Huwag ka maniniwala sa kung anumang nakikita o naririnig mo. Tutulungan ka ni Kuya. Dadalhin kita sa ospital. Hari! Hari! Nagdideleryo ang kapatid ko ng mga oras na yun at awang-awa ako sa kalagayan niya. Tila ba umakyat na sa ulo ang sakit na nararamdaman niya. At hindi rin ako naniniwala na engkanto nga ang may gawa noon o masamang espiritu. Kasi natutunan ko sa pastor na nagturo sa amin, kapag daw ang tao kaya pang awatin ng isa o dalawang tao, hindi masamang espiritu ang may gawa noon. Kaya sinuway ko na si inay. Kinarga ko na ang kapatid ko at si inay naman wala na ring nagawa kundi ang sumunod na lang sa gusto ko. Dahil sa malalang kalagayan ng kapatid ko. Pagdating po sa ospital. Paging Dr. Cruz, please proceed to the operating room immediately. Ginawa na namin ang lahat at pinalaki namin ang dosage pero hindi kinaya ng katawan niya. Ibig niyo po bang sabihin? Typhoid encephalopathy ang sakit ng kapatid mo. Ito ay typhoid fever pero natagalan at hindi nagamot. Ang typhoid fever ay dulot ng bakterya na pumasok sa katawan sa pamamagitan ng maruming pagkain o tubig. Kapag naagapan, madali sanang magagamot ng antibiotics. Pero kapag natagalan, umabot na ang bakterya sa utak niya. Kaya siya nagwawala. Kaya minsan ay hindi niya na kayo nakikilala. Kaya matinding sakit ang nararamdaman niya sa buong katawan niya. Kung naagapan sana natin ito, 2 linggo na kasi ang nakararaan. Simpleng gamot lang sana ang kailangan para sa sakit niya. Pero dahil natagalan kayong dalhin siya dito sa ospital, kaya ngayon, wala na kaming magagawa. Doktor, pakiusap po! Pasensya na. Wala na talaga kami magagawa. Dindo, ano nangyayari? Anong sabi ng doktor? Hari! Hari! Harry! Hari! Harry, kapatid ko! Pulis July! Dahil sa paniniwala nyo, naingkanto ang dahilan na malubhang sakit ng kapatid ko. Mas pinili niyong paniwalaan ng albularyo sa lahat ng sinasabi niya. Kaya kahit pinipilit kitang dalhin siya sa ospital, tutol pa rin kayo. Ngayong nalaman niyo na ang totoong sakit ng kapatid ko, nagsisisi man lang ba kayo? Na kung nadala lamang sana siya ng maaga, naagapan ng doktor ang sakit niya, buhay pa sana ang kapatid ko! Mahal na mahal ko ang kapatid ko. Kami lang po kasing dalawa ang magkapatid at bilang kuya niya, marami siyang pangarap na sinasabi sa akin na talagang todo suporta din ako sa mga sinasabi niya sa akin na pangarap niya sa buhay. Marami pong tanong sa akin noon sa sarili ko at sa Diyos. Marami pong sana. Kung sana Lord, kung nadala lamang sana siya sa ospital ng maaga, marahil buhay pa sana siya. Na sana Lord kung hindi lang naging matigas ang ulo ni inay, buhay pa sana ang kapatid ko. Ngayon po ang hiling ko lang sana na sana Lord ang kwentong ito ay maging aral sa mga taong malabis ang pagtitiwala sa mga albularyo sa halip na sa doktor. Hindi ko po sila kinokontra dahil buhay naman nila iyon. Ang sa akin lang,
Hindi talaga ako naniniwala sa kanila at karapatan ko naman yon. Makabubuti sigurong patingnan muna sa doktor. Kung kayo po ang nasa kalagayan ko, ano rin po kaya ang gagawin nyo? Sumainyo ang isa na namang makatotohanang kwento ng buhay na ginampanan ni na Lori Ann Olos, Louie Bandola, Malin Pisico at Buddy Boy Aborte. Soundman Louie Bandola, naglapat ang musika Kenji Buntaya. Ito'y isa pa ring produksyon ng Oragon Creator. Kung bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag kaliligtaang mag-like, mag-share at i-click na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aming i-upload. Maraming salamat po.